Good morning, kag salawat. Welcome sa Kapi at Issue TV program. Diri sa matahom nga Hotel Del Rio. Kag ang aton bisita subong, amo ang acting head sa Public Employment Service Office sa probinsya sa Iloilo. Si dalom ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. More Progress Iloilo. Ang atong bisita, ulaliwan kundi si Ma'am Cynthia Parcon Dario, ang acting chief sa Public Employment Service Office o Piso sa probinsya sa Iloilo. Upod naton ang aton host, Mr. Peter Heminia. Thank you. Tagatan sang iyang panamyaw atong bisita sa mga agas, Ma'am Dario, sa aton mga tamalanaw nga ari sa mga kaulat sa imo pagkabot. Kag gusto man mabalan ang kunanong aton programa. Ang imo panamyaw, Ma'am. Okay. Maayong aga sa tanan, no? Una, nagpasalamat gid ako on behalf sa amon opisina sa Iloilo Provincial Government Public Employment Service Office sa tion nga ginhatag nyo sa ako, no, Sir Francis Piranya, and of course Sir Peter Himinia, nga makapabutyag man ako sang amon programa sa Public Employment Service Office. So sa liwat, maayong aga sa tanan. Ang una na ito nga pamangkot, Ma'am Cynthia, ano ini ang Public Employment Service Office o Piso? Kag ini, ari sa dalom sang provincial government, what is the function of works? What is the line of works ini, Ma'am? Ang Public Employment Service Office o PESO, ini ang departamento, Sir Francis, Sir Peter, no, nga pinakabata sa Iloilo Provincial Government. Kami na institutionalize sang 2015 under the ordinance sponsored by then Vice Gov Buboy Tupas. So ang amon serbisyo, ang amon gid nga mandato naga-include sang tatlo. May ara kami nga registration, referral and placement, may ara kami labor market information, kag of course ang ulihi amo ang CDSP o kon ang pag-conduct sang career guidance and employment coaching sa mga estudyante. But on top of these core services, may ara man kami nga mga special program. Siguro nabatian nyo man ang ginatawag nga job fair. So, amo na siya ang amon gid permi nga gina-implement nga programa sang DOLE. And of course, plus our programs for the youth, wherein nagahatag kita sa mga short-term employment programs, kag ang isa pagid namon ka mayor nga obra subong, ang ginatawag namon nga isa namon dira ka division, sir, may ara kami Overseas Filipinos Migration and Development Center, wherein ang tanan nga mga programa kag serbisyo para sa mga OFWs dira sa opisina sang Iloilo Provincial PESO. So these are just among the many services and programs nga gina-offer kang opisina. Sa ilalom ni Governor Arthur Toto Defensor sa probinsya sa Iloilo, ining More Progress employment program nga ginadumalahan sang PESO Iloilo. Ano subo ang ma-avail sa ato mga youth sector nga gusto magtrabaho sa probinsya sa Iloilo? Ano ang mabulig sang PESO sa ato mga pamatanon diri sa probinsya sa Iloilo, Ma'am? Madamo gid ang mabulig sang PESO, Sir Francis, Sir Peter. Una, kung ang aton nga mga kabataan nagapangita sang ubra, especially kiti subong na balanta nga aton nga senior high, they are pwede na sila kapangita sang ubra. So, pwede gid sila ka-apply sa amon. Ang aton, hindi lang para sa mga kabataan, but of course, may ara man kita para sa mga PWD, sa mga marginalized sectors naton. Kaga-partner kita with the different agencies para nga mag-cater sang employment, not just employment, but training also para sa TESDA, naga-refer man kita sini. Pero ang permigid nga nagkakatabo sa opisina, ang ginahambal namon nga special recruitment activity. In fact, sa Lunes, June 9,
may ara kami special recruitment activity nga iya sang IPAMS. Ang IPAMS is a Presidential Awardee for Excellence. Nagapangita ini sila sang 100 ka mga sales associates. So amo gid na subong ang gina-market gid namon para nga sa Lunes ang mga interesado nga mag-apply as sales associate, pwede gid sila kakadto sa opisina to avail of these job orders nga gina-offer kang IPAMS. Okay, ma'am. Maayo ini kag matawmi no for the employment of our kabataan. Ang pamangkot na to, ma'am, kung ako ba isa ka pamatanon o kung isa ka Ilonggo, gusto ko magtrabaho, mapabulig sa Peso Iloilo Province. Ano ang number one step ko ngayon moon? Kag din ako makadto? Kag ano ang kinahanglan? Kag ano ang proseso? Ang una gid nga himuon sang isa ka nagapangita sang ubra, i-follow kag i-like nila ang amon nga FB page. Peso Iloilo Province Facebook page nga dira makita ang tanan nga update, sir, kag ang mga ubra nga gina-offer namon both local and overseas. Every month nagapangayo kami, nagasulisit kami sang ginatawag naton nga job vacancies kag job orders sa aton nga mga partners, sa aton nga mga partner employers. Wherein nagahatag ini sila sa aton sang ilang nga mga current job available para ma-post namon kag if and when ang aton nga mga applicants magkadto sa opisina, naga-browse ini sila sang aton nga available job vacancies or job orders. Maghambal kita, sir, nga job vacancies that refers to local employment. Pero kung job orders, amo ini siya ang mga available jobs nga gina-offer kang mga overseas recruitment agencies. So, they can do it either face-to-face or online. Kay may ara man kami ginatawag nga online referral. Kay for those nga hindi makakadto sa opisina, sir, they can avail of our services. And what's good with this service of Peso, gina-refer naton ini sila sa aton nga mga kumpanya nga partner, kag of course gina-follow up naton ang status sang ilang nga application. But gusto ko lang emphasize nga when it comes to overseas employment, wala kami naga-refer. Ginahatag lang namon ang available job orders kag sila ang magapili among the so many job orders nga gina-offer sang aton nga mga overseas recruitment agencies. Kay ti hambalon tagid man do medyo maselan tanagawa, sir, ang employment when it comes to working abroad. Kay ti sa subong isa pagid ka educate naton or advocate gid naton every time magkadto kita sa mga kabanwahanan ang pagprotektar sang aton nga mga workers, especially nga hindi sila mangin biktima sang illegal recruitment. So that's where Peso comes in. Kami kumbaga ang sa mga Binisaya, kami ang bugaw. Kay kami ang bridge between the job seekers and the employers. But kung nakaagi sa opisina namon, we can assure you nga buligan sang Peso until such time nga ma-monitor namon ang status ng amon nga mga applicants because we have this so-called employment facilitation and tracking system wherein gina-monitor naton sa aton nga mga overseas recruitment agencies kag of course pangayo gid kita sang deployment report sa ila. Kay ti isa ka dako ko namon nga programang nahambal ko kaina ang OFMDC wherein this is the center for the OFWs naton nga mga serbisyo. In a day, damo nagakadto sa amon Sir Francis, especially ang mga distress OFWs naton nagapangayo ini sila sang bulig sa aton kag of course case intake naton ini nga mga concerns sang aton nga mga OFWs through their kins nga nagaadto sa opisina para mabuligan naton ang ilang nga mga concern kag mga problema. So dira gid ang bulk sang obra naton. In fact, kung ako maghambal gani, sir, ang amon nga serbisyo para sa mga OFW, almost 40% gid sang obra sang bilog nga opisina. Happy viewing gali anadra sa LTO family headed by LTO Regional Director Attorney Dido Hidospan. Kag
kay LTO Assistant Regional Director G. Kunlo, kag LTO Head Eric Otay dira sa San Jose Antique, LTO Head Ma'am Lourdes Casipi dira sa Roa City, Capiz, kag ang sa LTO San Carlos dira kay Ma'am Ruby Andutan. Ma'am Ruby Andutan. Good morning sa inyo tanan. Nong Peter. Nalipat-lipatan mo ang ipilido sa yung himokrasa. Mga kita sa kay Cynthia. No? Allow me to call Cynthia lang, mama. Kasi ko, magulang ko iti, dapat ako. Ano nga mga ahensya ang partner sa PESO when it comes to employment, facilitation, and protection sa mga applicants? As to agencies, Sir Francis, ang aton gid nga mga partner agencies are the national government agencies to include the Department of Labor and Employment and of course ang Overseas Workers and Welfare Administration, the OWA, the Department of Migrant Workers, ang TESDA. Amo ni siya ang amon nga mga mayor gid nga partner when it comes to employment facilitation and protection services. But now, ang aton gobernador nag-forge kita sang MOA with the higher education institutions kay ti balaan naton nga naga-produce ini sila sang mga graduates wherein ang mga graduates nagapangita sang obra, so may ara kita sina nga MOA with the 10 HEIs para nga ma-partner naton sila when it comes to employment facilitation. Kag because damo kita sang mga programa para sa mga kabataan, so madali ang pag-coordinate kag pag-collaborate sa aton nga mga partner institutions. And of course, may ara man kita partners coming from the different national government agencies, the CSOs, and of course the NGOs. So wala kita nagapili tanan gina-welcome ginaton whatever collaboration, whatever concept nga pwede naton ma-partner with our government national government agencies. Shout out na kay Fred Nonoy Lumampao Jr. is watching us sa UK. Galang taon sa Permi. Good morning na Fred Nonoy Lumampao Jr. And allow me to i-acknowledge sana ito mga viewers, mama. Kaya galang taon sa karon sunggod ni. Shout out po na Ma'am Florence Quirol of Toronto, Canada. Jess Guevara. Josephine Hilmo. Ace Guanzon. To Nanette Eucarisa, Nanette. Shout out to Simon Nanette. Also to Diana Guzman, RJ Diricho, Rachel Castro, Jevenel Tan, Benjamin Wanisa, Elias Sasi, Robson Oliveira. Kung mga layo, mga lalantaw sa atong programa. Ay, mga pati, Well, masunod. Tampamangkot kay ma'am. Sa aton yung mga aplikante subong sa first time mo inyo kung pila na ni ka pag-conduct ni nga operation ninyo nga ikaw nag-ahead. Kapila mo na ini? Nagtalos ang aton former head si Sir Bombet Tirador Hilar last year, August of last year. So ginkaluyan man kita, designate ta sang aton gobernador Gov Toto as acting head of the Provincial Public Employment Service Office. Sa nakakanda ka na sang pagpatawag kami may peso opening, no? Ang inyong opisina. Nakakanta ka na gid man sa mga kung ano kadamo ang imbong mga aplikantes? When it comes to applicants, variable man ina, sir. Kay do nga ti adlaw-adlaw sige man ang aton nga posting sa aton nga mga job vacancies, job orders, but kadamo sa mga aplikante nga nagakadto sa opisina both online and face to face. Kag kita way lang man nagalimit nga para lang gid sa Ilonggo, open ang aton nga opisina. In fact, may mga other applicants man kita coming from other provinces. Kag kun sa mga partner man naton when it comes to overseas recruitment agencies, way man kita sir nagalimit nga taga Iloilo lang. But we do have partners coming from Manila and all over the Philippines nga gusto mag-partner sa aton.
Ano nga programa nga para sa mga kabataan programa para graduate sa senior high school? Labo na nas pong ang pangitaw bramo kay may iban na out of school youth pa na so nga nakabalik lang bala. Di may edad na sa kadto kapital na auto kapabli sila. Ano nga mga insya maka-accommodate na sila ba? Yes. Una, sir, no, sabton ko to kay na ang pamangkot mo, ano ang mga programa ninyo para sa kabataan? So, nabatian taman siguro ang ginatawag nga special program for employment of students. Ini ang isa ka programa nga nagahatag sang kahigayunan sa aton nga mga kabataan. Ang ginatawag naton bala nga Summer Youth Program. So, kami sa provincial government naga-implement sini. May ara kita nga 60-40 scheme wherein ang 60% ginabayran sang agency, sang employer, ang 40% gina-cover sang DOLE. But on top of that, ang aton gobernador, may ara gid kita ya sir nga 100% Iloilo Provincial Government. So meaning, naga-implement kita sang iya ka program sang DOLE, but may aton gid yaya nga localized program on that. And isa pa, may ara kita nga ang iya ka DOLE, ang panawag naton is the GIP. So ang amon, may ara kami nga PIP, Provincial Internship Program. Ini nagalawig sang 3 ka bulan nga pag-ubra sang aton nga mga youth. Ikaduwa ina. Ang ikatatlo, may ara kita ginatawag nga STEP. Amo ini ang localized nga program namon sang SPES sang DOLE. So, simply said, kung may ara kita programs nga iya ka DOLE nga gina-implement, kami, kita sa Iloilo Provincial Government, may ara gid siya ginatawag nga localized. So, meaning we have our own budget in which makakater kita sang damo nga applicants. Kay gapangayo kita sang, or naga-request ang aton gobernador sang funds coming from the national government agencies, bati balantaman kung kaisa, may mga cause of delay. So, kita nag-initiate kita nga mag-localize sang mga programa sang Department of Labor and Employment. Amo ini ang na-appreciate gid sang aton man nga mga local chief executives kay ginatagaan naton ini sila sang slots. So pasalamat gid sila sini, damo ang gapasalamat kay mahalin pa sa kaban sang LGU ang ini nga programa ang nagasweldo Iloilo Provincial Government wherein gina-assign sila sa aton nga mga kabanwahanan. So dako gid ni nga bulig sa probinsya sang Iloilo. Sa aton yung mga LGUs, sa mga municipalities, ga-coordinate man bila sa inyo nga, halimbawa, kung mag-bakasyon, mga job order sa kabataan, gina-akomodar, ma-akomodar man to nila, ga-coordinate man bila sila sa inyo, Sina Dre? Yes. We are working hand in hand, but may ara man kita nga mga peso manager sa aton nga mga kabanwahanan, sir. And we are having a equal na. So meaning, dito under na sila sa LGU. At the same time, may ara gid nga mga peso manager. Ang iban sina, peso designate, but subong kay na-appreciate gid mostly sang aton nga mga local chief executives naga-partiniser na sila sang budget para sa peso manager mismo sa ilang nga mga kabanwahanan para nga balantaman ga-multitask sila. So, may focus ang obra kag ginatawag nga na institutionalize kag may permanent peso manager gid sa mga kabanwahanan. And not only sa mga kabanwahanan, Sir Francis, may ara kita subong nga mga barangay peso coordinators. In fact, last year, it was the first Barangay Peso Summit nga ginheld naton, nga ginsuportaran gid sang aton nga gobernador. Nalipay gid sa tong aton nga gobernador because gintipo naton ang tanan nga mga Barangay Peso coordinators naton province-wide. Gin-explain naton sa ilang mga rolyo, ang ilang mga dapat ulubrahon kay sila gid ni ang nagabulig sa aton didto sa grassroots, especially kung may mga crisis, no? Way tama na pangayo. Sila mismo ang nagahatag sang mga first hand nga datos nga kinahanglan sang probinsya. Kag na-appreciate gid na sang aton gobernador kay example, pila ang distress OFWs, pila ang naapektuhan dito sa mga international crisis sa sagwa. So ang aton nga mga barangay peso coordinators nagabulig ini sila
inventory or mag-profile sa mga affected nga mga OFWs dito. And of course, ang aton man nga mga OFW organizations wherein sila man mismo ang nagabuligid sa aton. So with this, dako ang bulig sang aton nga Barangay Peso, kag of course ang aton nga mga OFW associations province-wide. When you if there is an opening abis sa mas lagi makanda ka mo peso, naka-schedule. Post man ninyo na, kung may mga platform la, pero sa mga Facebook, ina-announce, wala na ninyo ginabutangin ha? Ginabutang gid naton ina kay tibalaan taman nga subong mas malapad ang malabot sang information through the social media. Kag nagka-coordinate kita, nagapangayo kita bulig sa aton mga local chief executives, especially kung may mga job fairs kita. Naga-provide ina sila sir sa aton sang ginatawag nga libreng sakay. Gina-transport nila ang ilang nga mga applicants coming sa ilang nga mga banwa pakadto kag pauli with the help of course of our peso managers sa mga kabanwahanan. Very So amo good. ina ang beauty no kay gabulig sila sa aton kag supportive gid ang aton nga mga local chief executives sa programa sang Iloilo Provincial Government. Palimbawa, naka-plugging ka mo sa Facebook. Ang mga grabe mga senior high school, tani mga makagraduar ni, expert din sila sa cellphone mo. Hindi ni kabalo mong hugas, pinggan, rupat sa cellphone po yata, bala. Pwede man sila ka-apply online before sila mag-adtos nyo. In advance sabi, para nga hindi man sila makaginutok. Do you accept applicants from online lang application? Yes, ang ginahimo naton sina Sir Francis nagapa-pre-register kita. Para nga on the day of the activity may ara na kita master list sang aton nga mga pre-registered applicants. But it doesn't discount sa pagbaton sang aton nga on the very day nga walk-in applicants para at least mahagan-hagan naton ang pilahay kag maorganisar naton ang aton nga activity. So we have two lines, the pre-registered applicants and of course on the day the walk-in applicants naton. Okay, and shout out to kay Grace Perignoli, Ms. watching now. Good morning, Sir Peter and Francis. Okay, Francis, your question. Before kita magpamangkot kay ma'am, no? Happy watching man sa aton true-blooded Negros Island Region Assistant Regional Directors and DPWH Engineer Rodney Gustilo. Kag nung pite marigudon dira sa DPWH Regional Office 6 kaysa June 13 atong pinalangga nga DPWH RD sa Niboy Oropel maga-retiro na. So may duwa ka nga lang ang gubuha nga magabulo siya. Siyempre, hope and pray nga tani makuha ni DPWH Region 6 ERD Alpruto. Pero may kompetensya ini siya. Wala liwan ko ang DPWH Region 4A Calabarzon ERD Joel Limpingko. Amuin na sila ang ginapilian nga duwa nga magabulos kay San Niboy Oropel. Pero ang kadaban nga Ilonggo, siyempre Ilonggo gidya ang pilion, tani, hope and pray, nga si ERD Alpruto ang ibutang dira nga ibulos kay Director Oropel sa DPWH Region 6. Pero may isa pa, gumawa, amuin ni si DPWH Calabarzon ERD Joel Limpingko. Ulaton ta na kung sino ang magapuko. Ma'am, Believe ka kay Francis. naibaluan naton nga ang peso atamos ang community-based program nga ginasuportaran sa atong gobernador, si Governor, More Progress, Defensor, kag ang mga LGO diri sa probinsya sa Iloilo. Ano ini ang kabanuanan nga may mga LGO-based nga peso program kag ano na mga accomplishments ini? Ang mga kabanwahanan no sa subong damo na kita sang ginatawag nga permanent plantilla position gid sang peso manager. And ang iban sina sir actually designate pa lang sila but even my former boss before nagalabi gid ini siya sa aton nga mga local chief executive Sir Francis para nga matagaan priority nga ma-institutionalize ang aton nga peso sa mga kabanwahanan kay isa naman ini siya subong sa ginakabig naton nga mandatory position sa latest nga issuance kang CSC.
So manami gid kung permanent plantilla position ang aton nga peso manager sa mga kabanwahanan kay ti maka-serbisyo gid sang focus sa mandate sang peso. And of course, may ara ini sila nga mga staff nga ginahatag man, but kung kaisa syempre balaan taman depende sa PS cap sang LGU. But nevertheless, ginaamat-amat naton inilabi sa mga mayors naton kag way kita nagauntat pangayo bulig sa ila para nga institutionalize ang peso office sa mga kabanwahanan naton. Sa 42 Kabanwa, kag 1 component city ang Pasig, pila na ka mga munisipalidad sa 43 ka LGU sa probinsya ng Iloilo nga may fully peso a community-oriented program? Sa ina nga pamangkot, sir, hindi gid ako sigurado sang sabat ko, no? But siguro ang mahambal ko is more or less mga 15 damo naman. Do damo-damo naman ang permanent plantilla position. Kag ini matag-as pa ning ilang mga posisyon, peso manager sa salary grade 22. So nami man kay ti ginatagaan sang priority sang aton nga mga local chief executives kay ti nakita man nila nga ang employment is importante nga sektor sang aton nga ekonomiya nga nagabulig. Kag of course ang pagbulig sa mga OFWs wherein through their remittance, no, dako ang bulig sa aton nga ekonomiya. Follow-up question, ma'am. Ang Peso Iloilo, ever na itong may alam man nga mga school-based employment program. May mga state universities ka mga partners nyo, kag may mga private school, mga partners. Ano ini ang mga school community-based program nyo? Kag ano ini nga mga eskwelahan, ma'am? Ang aton nga mga HEIs, no, may ara kita 10 HEI partners. Kag ang sa aton nga school base, ang tawag sini sa ila is the Job Placement Officer. So kung sa Banwa, Peso Manager, ang sa mga HEIs naton, panawag sini sa ila are the job placement officers. And of course, may ara kita partner gid nga pulo wherein amo tong hambal ko kaina nag-forge kita sang MOA sa ila. And to mention, they are UP, ISATU, ISOFIST, NISO, WBSU, JANB, St. Therese, UI FINMA, and of course, CPU. Amo ni siya ang aton nga mga 10 partner HEIs gid. But that doesn't limit sa pulo lang. Kay kun mangayo sila bulig sa aton, especially kung mag-conduct sila sir sang job fair, naga-assist gid kita sa ila. And of course, para sa mga estudyante nila, naga-conduct kita sang ginatawag naton nga CDSP or the Career Guidance and Employment Orientation. Career Development Support Program na inasubong ang tawag naton wherein gina-invite nila kita nga mag-conduct sang pre-employment orientation sa mga kabataan. Madamo gigan salamat, ma'am. Kag by the way, no, congratulations sa Uswag Ilonggo Party List, Congressman Joang, kay very successful ang iya pasasalamat fellowship party diya sa Grand Sing Hotel sa Siyudad sa Iloilo. Nagtambong nito ang mga nagbulig sa Uswag Ilonggo Party List, mga outgoing kag incoming mayors, vice mayor, kag sangguniang bayan. Manami ang pagkaon ng Peter, kag may mga first class entertainer to sa kapon nga giniwat kag enjoy gid ang tanan, everybody happy sa Uswag Ilonggo pasasalamat lunch party dira sa Grand Sing Hotel. Salamat gid Uswag Ilonggo Party List, Congressman Joang. Debate ano, no, do sa Tilight ang andar sa utok ni Francis Hindi lang digital. May karama siyang kasulod dyan tao sa aton subong mauna ko na pamangkot. Sa pag-post niyo sang opening, sang PESA, nabutang mabladra ang mga job opening kung ano nga mga posisyon para nga nang plano mag-apply. They know already what available position lang dapat nila applyan. Yes, no? Sir Francis, kung mag-post kita sang vacancies, ara na ang requirements and qualifications kay para mabalaan mismo sang aton nga mga job seekers kung ano ang mga rekisito, kung ano ang mga qualifications nga dapat nila i-ready when they will be going sa office mag-apply para sa mga special recruitment activity naton. Kay ang job fair naton,
damo ina siya nga mga companies ang aton nga ginatipon in one venue. But kung ang specific company mag-request sa amon for them to conduct recruitment, amo ina ang ginatawag naton nga special recruitment activity. So right there, gina-post na namon kung pila ka mga bakante, kung ano ang mga posisyon ang kinahanglan nila, kung ano ang requirements, kag qualifications, para nga mabalaan na nila mismo if they are fit with the need of the company. Para nga ti malesen naton ang uyang sang tsimpo, kay ti balaan man naton subong pigadong pangabuhi, para nga right there, pagbasa nila, balaan nila, nga ay makadto gali ako kay do pwede ako di, na-qualify ako sa sini nga mga bakante. You good, no? Okay. Thank you for the stars, Samon Florence Carol, Toronto, Canada. Thank you very much. Gas, atag antes kaya atag po Francis, aran lawagon tanan na aton mga viewers. Kaya na lawag tanan ni si Grace, no, Prenulim. Good morning, Grace. Kay Art Calsas, also our colleague sa media. Iping Magbanwa, Joyce Barangco, kay Mark Pay Inayan, kay Sally Karina, Jeneline Castante, Jovelyn Tumanday, Andy Gurisita, Makmak Villarosa, Anilen Jimena, Cheryl Camanyog, and Janelle Arsgano. Okay, Francis. Happy viewing man, garantaw man ang outstanding mayor sang Barotakbio, Mayor Bong Tupas, kagapang ibitar si Mayor Bong Tupas nung Peter, kag si Congressman Binky Tupas nga sa June 21, dumayo taking to si Congresswoman Binky Tupas kag si Mayor Bong Tupas sa Banwasang Barotac, Vio, Iloilo. Good morning man sa amigo tanong Peter, si Mayor Jet Roas kasbong nagdaog na Vice Mayor sa Banwasang Ahoy, Iloilo. Kagraman kay SB Member Rick Canindo kag kay Mayor Jan Aying sa Banwasang Sara, Iloilo. Kag amigo tagali garantaman ng Peter, si Mr. Vic Nunat sang Golden Travelers Inn sa San Jose Antique. Migo mo manini ng Peter, si Mr. Vic Numat, nga amigo man, so nga amigo ni Biliran Congressman Jerry Boy Espina. Kadamo, sige na pa naman. Francis, hindi naglibog na ulo ko kung matipon na ko nang kadamo. Sinindalagi niya sa mga amigo niya ni tanan eh. Tula pa mo, kita amigo mo, naglaog mo. Now, kang pabati mo sa mga mayor, pabangkota na kung ano mga available positions sa opisina nila nga makakomodar sa mga ginabuligan ni Ma'am Cynthia, no? Na piso ni kung ano makaiti, damo kabataan niya, kinanglaman na allowances mo. O te, pamangkot na ako sa mo, ma'am, anong available nga mga posisyon na sumong ma-applyan sa kabataan tayo kung mga, basta mga qualify lang na anong available. Sa subong no, ang aton nga mga localized programs like the provincial internship program, the special program for employment of students, the short-term employment program, kag ang aton nga job start. May ara kita subong nga ongoing gid Sir Francis, no, ang job start naton wherein may ara kita 102 ka mga youth at risk nga gin-accommodate kag ini magagiho sa ila from school to work. So meaning ginatudluan na ini sila. So sa Lunes magasugod ang ilang SCST or the soft core skills training wherein ginagiha or gina-guide ini sila as to the interpersonal skills wherein ginatudluan sila kay ti subong balaan taman no, ang interpersonal skills importante gid sa mga kabataan. And my partner employers kita sini after which sang ilang 10-day soft core skills training maga-undergo sila sang technical training. And the last phase is the internship wherein face na nila ang real world of work. And ang advantage pa sini nga programa, there is a tendency for them nga i-absorb na sila mismo sang mga partner employers naton. So kanami ini nga programa sa time naton wa ay paini batang aton nga mga kabataan subong maswerte no kay ti
halin sa soft skills training, technical training, kag internship, wherein pwede pa ini sila ma-absorb sang aton nga mga partner employers para nga magiho or matagaan sila sang employment. Amo ni siya subong ang ongoing namon nga programa, ang Jumpstart Philippines program. Kag ini nga programa ginlocalize man no sang aton nga gobernador, kag may ara man kita nga in partnership with the Department of Labor and Employment. So madamo kita sang mga programa no para sa mga kabataan. Kung kaisa lang garing kay ti ang aton nga mga kabataan, do medyo mapili sila sa ubra. Pero kung hindi lang tani sila magpili, after which nga nami tani mga makagain sila sang experience. Kag matudloan naton sila, that is if they want to pursue their career in government service. Kabalik, Brian Alamo is watching na. Kamusta tala mga amigo tala sa kapihan sa Mulo? No? Good morning kay Police Major Brian Alamo. Mapisam na ka outstanding Chief of Police na sang Kulasi, dira sa Aklan, Antique, nalibot yan eh. Ginarwang ke, ano po inaulat mo? Kuhaan na si Major Alamo, Chief of Police, kinukulang mga Chief of Police nga maayo. Inarekomenda sa sang Kapi at Issue TV program. Major Brian Alamo, more power. Malayali Minia, my niece is also watching from Olongapo City. Kaupo man ang iyading ang mga pamilya naglantaw diri sa nag-sightseeing sa Iloilo. Western Visayas naglibot para makita ang mga beauty sa aton nga lugar. Now, daw mo gambal nga we are poor in English sa mga pag-reading, writing o no. Pero kadamo ko pala ni balaan niya bago lang ka graduate sa high school. Pero makobra ang ginabato na sa mga call center. Hindi pala English ang ginagamit na. O, kita mo nga, kung mo nga damo Wilbur sa aton sa English nga, galing ang report niya sa media, nga we are poor, numbers 28, kita ko sa poor reading, kagano pa to. Base sa elementary pa lang, guro. Pero kung pag high school na nag-develop. So, yung mga professionals sa mga high school, pero nag-graduate sa high school, mga kabagay na pwede na nila kalakat sa may mga guidance blang ginatag ang inyong opisina? Kung high school or senior high graduate, Sir Francis, no, hindi pa ini sila pwede makagwa. Kay ti may ara kita nga working age nga requirement. Ang ginarekomenda lang naton sini sa ila, diri lang anay sila sa aton nga mga local employment. Kay ti may ara kita age requirement for them to be qualified to work abroad. Kag para nga at least diri pa lang mismo mahasa naton ang ilang nga mga skills. So pwede gid sila ka-apply sa aton nga mga short-term employment programs. Kag of course, may mga companies man kita nga naga-cater na sang aton nga mga senior high graduates. In fact, pagkandak naton sang aton nga employers forum way back 2024, I think, 2024. Amo ina siya ang isa ka concern nga gin-raise naton sa aton nga mga employers nga isa ka purpose kang aton nga senior high is for them to be employed after their graduation. But so with the collaboration with our partner employers, nag-signify man sila nga mabato na sila sang aton nga mga senior high graduates. Okay, shout out to si Moneri Gutico sa California, USA, no? Shenzhen, kay Sharoy Yoshimoto, Japan. Thank you for watching us. Good morning, everyone. Francis, ano pa ang kultura kay ma'am? Happy viewing nga na kay Pututan SB member Grace Lim Parino. Ma'am Grace Lim Parino, wala na ko utang kay gintami auta ka na. Ma'am, kay balo naton nga ang front line of government against illegal recruitment is duly. Pero nabalo naton nga ang peso, nabilagid ang peso Iloilo, nagasuporta gid sa duly against illegal recruitment. So may nabato na bala ka mo, ma'am, ang opisina nyo complain nga biktima sa illegal recruitment? Kag paano nyo maproteksyonan nato mga Ilonggo nga ginbiktima sa illegal recruitment? Sir Peter, ang illegal recruitment, ang agency gid nga may mandato sini is the Department of Migrant Workers. So, amo na sa nahambal ko na kaina,
madamo kita mga distress OFWs nga naga-encounter subong. In fact, hindi ko lang mahambal, may ara kita isa ginbuligan nga biktima. Hindi lang isa but damo. So amo na gani sir nga ang campaign naton subong against illegal recruitment massive. Una, ang dapat gid nila nga himuon, hindi sila magpati or mag-apply sa mga tao lang mismo nga nagapamalay-balay. Kay kun ang isa ka overseas recruitment agency, dapat ang applicant nila sini makadto gid sa ilang nga opisina or sa peso, pwede gid. And hindi sila man magpati-pati sang mga scam or sang mga social media postings kay kadamo na gid sina sang nabiktima subong. So amo na gid ang aton nga ginapanawagan no sa aton nga mga applicants. Of course ang iban gadali gusto nila makalakat dayon without knowing if the agency nga gina-applyan nila is really legit. Kay may ara iban nga suspended or may ara iban nga nag-expire ang ilang lisensya. But still, may mga ginapang gamit sila nga tao to hire workers in which hindi ina siya dapat. Dapat lantawon gid nila sa websites ng Department of Migrant Workers kung bala ang ini nga recruitment agency is in good standing at the time nga naga-offer sila sang ilang nga mga job orders sina ang panawag naton. Kag kung kaisa may mga job orders nga papel lang na bala, ginasulatan lang. Ti kung ikaw dumaintays ka man, especially kung gusto mo magwa, laban-laban, mabiktima ka gid, mahatag ka pa kwarta, and mahatag ka kwarta, wala sang resibo nga gina-issue, dira mismo magaduda ka na. Kag especially ang online application, pagbaton na nila sang kwarta, ang ilang nga account madula na. So sa aton nga mga job seekers no nga gusto mag-work abroad, we highly recommend nga i-check gid nila ang website sang overseas recruitment agency nga gina-applyan nila or pangayo sila sang bulig sa aton nga mga peso managers sa mga kabanwahanan sa amon sa Iloilo Provincial Government for us to assist them if the agency that they are applying is really legit or not. Kay balo ka mo wala nung Peter nga ang secretary sa Department of Migrant Workers si Sakay Lungo. Si Secretary Hans Kakdak, And- taga Silay City. Yes, and Negros he is a good Occidental. friend sang aton nga gobernador. Okay, Good friend gid sila ni Gov Toto, Oo, si Secretary so- Kakdak. Taga Silay City na siya, si Secretary Hans Leo Hans Kakdak. Pero tanan balaan Francis balaan. Pag thank you neriguti ko dayo yung program tayo kay bilib sa aton bisita nga mapuslano ng programa. Also to Rosanel Giliano was watching us. Good morning sa inyo. Magkadali pa ni si Mami. Katuan ba ni mo? Naintindihan tanigid ang iya obrasa ni. Well, salamat din Ma'am Cynthia sa imong pagkadto dire. Nakita ko daw sako tulok mo sarilo mo. Ang isa na galing nga po mangkot na si Francis Buligi lang kay parte sa mga legal recruiter ba? Kay kaplanon sa mga patindog sa recruitment agency. Medyo lagi lang na sa hindi May, pagsige yun. wala na ako sa Japan, okay sa Japan eh. Ano yung manakol patindugon nga labor agency, ang recruitment sa Japan, okay. Pero daw sarado na ma'am, no? Mayara pa subong. Mayara pa? Wala na rin Japan, okay. By the way, good morning kay Pasig City Mayor Stephen Palmares. Good morning, Mayor Stephen Palmares. Kag ang amigo ta, si newly elected San Enrique Mayor Nino Fernandez, kag siya utod Mayor Pero Subong, ang bago nga Vice Mayor sang San Enrique Iloilo, Mayor Trexie Fernandez. Good morning sa inyo tanan. Okay. Kay Tutod Joe Fernandez gali, good morning. Okay, so wala na sa panahon ng katagaan na nag-accommodar si Ma'am Cynthia sa aton niya request. Ti gapa sa nga limitahan niya tani jimpuya from sobragid kita ya. Oh, ate abi Ma'am your message sa aton parting words mo sa aton yung mga galantaw si mas mo dami mo viewers eh. Anong parting words mo sila kay sa aton yung mga galantaw man niya? Mga luyag ba apply sa peso?
So sa mga job seekers nato, no, sa mga applicants naton nga gusto magpangita obra, ari ang isa ka departamento ang the Public Employment Service Office wherein amo gini siya ang mandato namon ang pag-facilitate sang employment and of course ginsugpo naton ang pagprotektar sang aton nga mga Ilonggo job seekers. So kay kami waay kami nagauntat sa pagbulig sa mga nagapangita sang obra, of course decent jobs. Kag of course ang Iloilo Provincial Government under the leadership of our Governor Gov Toto, may ara man kita nga mga nalain-lain nga mga programa para sa mga kabataan, para sa mga out of school youth, para sa mga even the senior citizens, sir, no, gina-cater naton ina sila kay nagapangita man kita sa mga employers nga naga-cater sa mga senior citizen and of course our PWDs. So ay kita nagauntat sa pag-collaborate, of course, with the support of the local chief executives. Kaya damo kita subong mga mayors, no, nga nagatanaw. So this is the time nga magpasalamat man ang Iloilo Provincial Government Public Employment Service Office sa tanan ninyo nga suporta sa amon nga mga programa. Kay kami still naga-conceptualize ang mga programa kag ginahatag naton ini sa aton nga mga kabanwahanan para nga makabulig man kita sa aton nga mga Ilonggo job seekers. So sa liwat, salamat gid kag hope nga makabalik pa ko di sa inyo nga Hindi programa. Okay, ma'am. So Hindi- thank hindi you ang and good katapusan. morning. Oh, shout out na. Okay. Shout out sa kamag-anak ko ni Virginia Emilia Kapatingan. Thank you for watching. Francis, may ambal ka pa. Happy watching man sa mga amigo nga naglalaog Mayor ng Santiki kay Mayor Joel Lumugdang nga nagbagulang naglaog Mayor kasi anak si Mayor Kagsubong Vice Mayor Judy Lumugdang. And of course kay Mayor Gian Oxinya kay former Mayor Rode Oxinya sa Sibalo Mantiki kag migo ninong Peter Mayor Jojo Pacificador kag si Tatay da Vice Mayor Julie Pacificador sa Hamtik Antique. Kag kay Mayor Acer Banadadra sa Lawan Antique. Good morning man sa inyo tanan. Thank you, Francis. Magpabayaan lang si Francis. Di karoon, hasta lang sa alas 5, hindi pa naman maubos ang iyang panamyaw. Pero Francis is a good guy. Mamigo ni siya. So, matabang salamat kay Ma'am Cynthia Parcon Dario, no? Sa iya pagkato sa aton, siya ang acting head sa peso sa Iloilo Provincial Government. Kag regards sa aton gobernador, kag sa aton da nga mga empleyado sa local government aton dra sa province. Matabang salamat sa inyo po sa amon. Direk bantog aton nga tagbalay, bantog ang Hotel del Rio, kag nagasakdag kami sa bagong administrasyon subong sa aton nga city government, kag provincial government. Maraming salamat sa aton nga bulig si pagpatinat sa atong syudad. Ang more power ang Metro Pacific Iloilo Water sa aton kapulisan, labi na gid ang aton nga Director General sa pulis naton Ilonggo. Di kapasalamat kita nga may first time nga may PNPA nga nakapungko, no? Kag taga diri pa sa aton. So, Kag nung pitinunotisya nyo nga ang gapulong ko, subong daw all women's power. Ang Vice Governor sa Iloilo, babae, si Vice Governor-elect Lian Dibuki. Ang Vice Governor sa Antique, babae, si Vice Governor-elect Genevieve Reyes. Ang Vice Governor sa Guimaras, si Vice Governor-elect Gumarin. Kag siyempre, ang aton Vice Mayor-elect Labla Balonda, Kongresuman taman babae, Jam Balonda. Daw, timpo subong sang kababaihan nung Peter. Women's World. Okay, so nabatian niyo si Francis. Kag ang aton niya, thank you rin sa aton niya mga staff no, sa aton niya technical, kay Ace, kay Francis Minia. Thank you very much sa aton tanan niya nagalantaw, mga gasin tanan, and may God bless us